Ano yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in the case that you Hinimay-himay ni Congressman Adyong ang mga detalye kung paano nasangkot sa smuggling ng ilegal na droga si Mark Taguba at kung paano siya napapasok sa Davao Group na sinasabing nasa likod ng illegal drugs smuggling sa custom dump pinangalanan ni Mark Taguba. Sina Pulong Duterte at Manscarpio na asawa ni VP Sara Duterte at isang nagngangalan Small Abeleria. Kung saan sinabi ni Taguba na kay Small niya inabot ang 5 milyong piso bilang enrollment fee sa Davao Group upang mapabilis ang release ng mga containers niya. Pakinggan natin at panoorin kung paano hinimay-himay ni Congressman Adyong ang mga pangyayari. But don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you. 23 years old, right? Yes po, Your Honor. Balikan ko lang yung mga katanungan ng mga kasamahan ko kanina para matahin natin kung the reason why you're here. Precisely because of your involvement sa kaso na kinaso sa inyo. I believe you've been convicted, no? Na repression. Yung kaso is the punishment is life imprisonment, tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, so tatahin lang po natin kasi gusto ko lang po, Mr. Chair, apart from discussing the system within customs, I would also like to zero in the case that you've been facing or you have faced a couple of years ago. Tinanong ka ni Congressman Flores, what year did you enter your business sa tracking? Tama ba tracking business nyo? Yes po. Ang sinabi nyo is 2017? Yes po. 2017. So, when did the case filed before the courts? 2018 po. So, isang taon ka lang nasa tracking business bago ka nakasuhan. I-check ko po dun sa... Yeah, kasi wala parang, po kasi sa akin dito yung affidavit ko. I believe, Mr. Chair, yung sa kaso, when the Senate started investigating the case, and even sa House of Representatives, anong taon yun? Natatandaan mo ba? 2018 po. 2018, di ba? 2018 2018, po. tama? Okay. Opo. Gusto ko lang maintindihan yung relationship between the tracking business, your logistics, and that of the consignee. Kasi yun ang gusto kong maintindihan. Mukhang nandoon yung negosyo, no? Yung involvement mo doon, di ba? Na-mention mo, yung consignee EMT, tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay. Yung pagpunta mo doon or pag-reach out mo doon sa EMT, ito ba ay in-advise sa'yo or kailangan mong gawin? Ito po kasi, hindi ko na maalala masyado yung circumstansya nito. Pero yung ano po ata niya to eh. Basta kamag-anak po nung may-ari nung EMT, ang lumapit po sa akin na yun nga, ito yung meron siyang consignee na pwede niyang ipagamit. Hindi ako nagkakamali, si Dio po yun, pangalan niya. Tapos, ayun nga, kinuha ko yung ginamit ko yung consignee niya, EMT. Sinabi niya, royalty fee, 1,500. In peso ba ito? In dollars? In peso po. In peso, okay. So, what prompted you to reach out? Kasi kailangan ba ng tracking business na may partner ng consignee? Tama ba? Hindi po. Kasi nga po, magsisimula po yan, may nag-i-inquire sa akin na, kunwari, ito po si Hong Fei. Dahil si Hong Fei po, hindi naman siya accredited dito sa Pilipinas. Oo. So, kailangan niya ng consignee na magagamit para makapagparating siya ng mga shipment niya. So, kailangan ng consignee. So, doon dadating yung consignee for hire na si EMT. Gagamitin siya doon sa papel. Pero wala siyang kinalaman doon sa shipment talaga. Hindi siya may-ari. Okay. So, ibig sabihin, dinideclare lang yung consignee na siya yung may-ari ng shipment na yon, pero actually, hindi talaga siya. Yun ang question kanina ni Congressman Jinky Luiso. Tama ba? Yes po, Your Okay, Honor. tama. So, meron kasi doon sa judicial affidavit mo, gusto ko lang i-quote ha. Sabi mo dito, you mentioned that all brokers were imposed this weekly TARA system
and made to deliver amounts to various offices equivalent to the number of containers that I am able to successfully process for release in a week. So may mention ka dito brokers, no? Ito yung brokers, ano naman ang participation niya dito in all schemes of this transaction? Siya po yung magla-lodge, siya po yung magsasign, accredited broker po siya. So siya yung pinakakailangan para mag-sign ng document, para makapagparating dito ng mga container. Para sa ating mga kababayan, yung mga bago lang ha, ikaw tracking business ka, hindi ho ba? Yes po. Naghahanap ka ng consignee, no? Yes po. Where exactly the brokers play? In the middle or after you have already you have already consumed your transaction with the consignee? Sa middle po ata siya. Kasi pag nag-inquire sa akin, itatanong ko sa kanya. Kasi siya yung customs broker eh. Siya yung nakakaalam So siya yung, kumbaga, sa makatweet, siya yung nag-arrange na doon sa loob. Ang pinakatrabaho ko lang talaga is, ayun nga, tracking, papatong ko rin yung sa akin, yung all-in. Pero siya talaga yung more on sa Bureau of Customs po. Okay. May sinabi ka kasi dito, may ginamit ka dito sa yung kinote ko sa affidavit, judicial affidavit mo. Sabi mo, ini-impose ito weekly yung TARA system. Balikan ko lang yung TARA system na in-explain ko sa iyo. Paano to ini-impose? Sino ba yung nag-i-impose sa inyo ng mga halimbawa, sa negosyo mo, sa tracking business ka, ano itong imposition na sinasabi mo? Like, kailangan mong bang gawin? Sino yung nag-i-impose sa iyo? Gusto ko lang maintindihan, sino-sino ba ito? At mukhang kasi pag ini-impose ito, mukhang may nakikinabang, hindi ba? Yes. So alam mo, paano yung sistema na ganun? Sino nag-i-impose sa inyo ng ganun? Ayun nga po, kasi nga, magsisimula yan, syempre, pangaharas nila. I-hold nila yung mga parating nyo. So, doon mo sila makikilala. So, ayun, aaregluhin mo yung container. So, sa aking experience, ito po, si Jojo Bacod po yung nag-ayos nung problema namin. I-refer niya po ako sa Davao Group. So, yun po yung TARA system nung panahon na yon. Kasi sila lang ang may control nung mga alert command center po eh. So ang nag-impose nitong TARA system ay yung grupo nila, sino yun? Yung na-mention mo, Jojo Bacod? Yes po, yung Davao Group po. Yung Davao Group, yes po. Ang nag-impose nitong TARA system. Yes po. Okay, so balikan ko lang yung explanation mo kanina kay Congressman Flores ha. The reason why you've reached out, sila bang nag-reach out sa'yo? Ikaw ang nag-reach out sa Davao Group? Ako nag-reach out kay Jojo Bacod. Mm-hmm. So, yun po. Mga December po yun eh. Puro hold po lahat ng mga container ko. So, dahil nga may connection, hindi ko pa alam yung connection niya sa Davao Group na ayos niya yung mga container ko noon. Pero eventually, pinakilala rin niya ako kila Tita Nani sa Davao Group. Yun nga, nagpakilala sila na kailangan mo magbigay sa kanila, kundi ma-hold yung mga container mo. So, ibig sabihin, that's a different transaction. Kumbaga, that's your entry to knowing si Jojo Bacod at saka Davao Group. Tama ba? Yung ginawa kasi yung experience mo, base doon sa sinagot mo kay Congressman Flores, nagkaroon ng harassment. Ang harassment meaning, yung mga in-expect mo ng mga shipment mo, hindi dumating or ginawang, pag may pinagstriktuhan. So that's why you need somebody who's in the inside, who more or less has influence and know the people who to top para malagay doon sa green lane at malabas yung shipment mo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay, itong mga shipment na nailabas mo, ito ba ay ginamit mo rin the same consignee? Tatlo po yung consignee na ginamit ko noon. EMT, RONSS, tsaka Integrity. Tatlong consignee po yun. So, nung tapos na yung transaction nyo, yung first na transaction nyo, kasi naging successful, no? Bakit ka continuous nakikipag-deal with the Davao Group? Na-mention mo kasi na Davao Group kasi that's the reason why you're here right now, di ba? Yes. Kaso, bakit continuous mo pa rin yung pakikipag-ugnayan sa kanila? Mayroon ka pa bang mga shipment na in-expect mong pumasok na baka maaharas? Yes po, kasi nandiyan po yung trabaho ko eh. Nandoon po sa linyahan na yun eh. So, dahil nakakonect na ako sa kanila, so mas madali ko mailalabas yung container ko. Mr. Chair, with due indulgence Yes. gusto ko maintindihan, Mr. Chair,
Sino yung binabangkit mong Jojo? Saka yung tita. Pakipaliwanag mo nga sa amin uli. Pangalawa, bakit ka nag-reach out sa Davao Group? Nag-i-smuggle ka ba? Yun ang tanong ko, bakit? Ibig sabihin, kung talagang legal ang pinapasok mo, di ba? Bakit ka nag-reach out Davao Group? Kasi po, tama po yun, sinasabi nyo. Mga misdeclared siya, underdeclared po. Katulad nga po ng sinabi ko, kung Ibig sabihin, meron kang misdeclared, underdeclared, correct? Yes po. Kaya nag-reach out ka sa Davao Group. Yes po, Your Tama? O tanong ha? Ikaw ba nagpapasok ka ng mga ukay-ukay, ng mga damit na second hand? Opo. Papasok ka, di ba? O, Major Kaskolan, bawal yan. Yes, sir. Bawal yan, di ba? Yes, Your Honor. Pero nakakapasok. Yes, Your Honor. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Actually, Your Honor, we apprehend these shipments, but there are so many ways, Your Honor, of hiding this. Ang daming Yes, Your Ang Honor. daming ukay-ukay dito sa Metro Manila. Bawal ipasok yan. Very true, Your Honor. Sandali lang. Merong directive ang WHO sapagkat health hazard yan. Very true, Your Honor. Ngayon, And ano itong tanong ko ha? Bakit nakakapasok sa customs yan? Sir. Pagkatapos mo sagutin yan, Yes, sir. I want the attorney from customs to answer me on that. Sir, actually, the okay that's coming in. Okay lang ang puso ko. Yes, sir. Comes Malakas ang puso ko. Yes, sir. Sir, it comes from many ports. It's not only the ports in Manila, but also ports in Mindanao and the Visayas. Salamat. Salamat. You've been honest with me. Ang tanong ko ganito, within the audience of Congressman Sia, bakit nakakapasok yung ganong illegal? Bakit? Bakit hindi nyo nakikita? Bakit nakatakip ang mga mata ng customs official? First of all, Your Honor, okay can be declared as bed sheets, used bed sheets, used shoes. What is prohibited, Your Honor, is used clothing. Major So Kaskolan, and- that can be declared, but you know for a fact that they are not new. Yes, Your Honor. But If you go to every store that has ukay-ukay, you know for a fact that there are no bed sheets there. There is nothing new. What Yes. I'm saying right now is this. Ito ha. O, binanggit na ni Mark Taguba. Umami na siya. Umami na siya kasi tinanong kanina ni sino yun? Na kung ano ang laman ng container eh. Di ba? Sinabi mo kanina, Mark, na ito ay mga, ano sabi mo kanina? Mga general merchandise. General merchandise. Ngayon, inamin mo na nagpapasok ka ng mga ukay-ukay. Correct? Yes po. Okay. Ilang container ang pinapasa mo ukay-ukay? Yun po. Hindi ko po alam kung pwede nilang ipasok yan kahit saang container doon. Right. Sinong nagbubukas ng container? Sa Bureau of Meron niyang customs police, correct? Yes po. Merong official ng customs yan, correct? Yes po. Ayan. Nakikita yan. Binubuksan yan. Di ba? Pero Oo. yung Kaya ka nag-reach out sa Davao Group sapagkat alam mo na pag binuksan yan, ipagbabawal niya ilabas. Correct? yes po. Oh, nag-reach out ka sa Davao Group para hindi na buksan ang mga container na yan. O kung buksan man yan, pikit ang mga mata na nagbukas. Tama ako? Yes po, Your Honor. Yun. Go ahead, Congressman Sia. Thank you, Mr. Chair. May tubig po dyan, Manong Benny. May tubig po dyan. Okay. Yes, balikan ko lang yung tanong ko kanina kasi gusto ko lang maka-compartmentalize yung issue. Ibig sabihin, meron ng transaction dito with the Davao Group and dito yung hindi ito connected. Congressman Sia, gusto nyo ng chocolate? Ito meron akong patchy, oh. Hindi smuggle to, ha?
Gusto ko lang para maintindihan po natin, Mr. Chair, yung reason kung bakit nag-reach out ka sa Davao. Kasi sa nakikita ko, dalawa kasing sitwasyon itong nangyayari, di ba? Na-establish mo kanina yung reason kung bakit nag-reach out ka. So mayroon ka ng, hindi lang sa hindi ka mahaharas, meron ka pa ring protection, di ba? Kasi na-enroll ka na doon sa Davao Group, no? Pero hindi siya connected doon sa rason kung bakit ka kulay orange ngayon. Doon ako interesado ko doon sa the reason why you were put behind bars. Kasi ang sinabi mo ay parang hindi ka maharas. At the same time, maybe, inclusive of that arrangement is for your protection in the, in your business, the protection of your business and customs. Tama ho ba? Yes po, Your Honor. Okay, now, yung reason kung bakit ho kayo nandito dito sa Quadcom na ito, dahil yung connection mo with the case that you've already been convicted of the crime, no? Sinabi nyo. Sinong nag-approach sa'yo in this particular transaction? Kayo ba ang pumunta sa Davao Group na may shipment? O kasi nung una kang tinanong ni Kong Jinky, naawa nga, karamihan naawa sa'yo. Kasi ang sabi mo, akala sa'yo ng tao, ikaw yung smuggler ng drugs. Ang pagkakaintindi ko is hindi ikaw. Sabi mo, hindi ako drug lord. Ibig sabihin, hindi ako nagsasmuggle. Ibig sabihin, yung pumasok na shipment ay hindi sa'yo. Tama ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ngayon, yung shipment na ito containing this shabu, paano ka napunta dito? Ikaw bang nag-approach sa kanila o o sila ang nag-approach sa'yo? Actually, simulan ko muna po, Your Honor, kung okay Kasi lang. Davao Group din, the same group. Tama ba? Davao Group yung na-mention mo. You've mentioned the name of Manscarpio and Congressman Pulong. Sila po yung Okay, so nag-mention. what did yung mismong itong arrangement na ito, transaction na to. Kasi ang dami namang nasa tracking business, 'di ba? Marami kayo sa tracking business, 'di ba? Opo. Okay. Marami ding mga consignees, I'm sure. Sabi nga ang sagot mo nga kay Congressman Flores is maraming consignee diyan, 'di ba? Tama ba? Opo. Oh. So what made you so special na parang ikaw yung napunta dito? Hindi lang special, namalas kung bakit ikaw. Paano? Dahil ba masyado kang kalapit nila or ikaw ang nag-approach sa kanila for this particular transaction? Kasi kung ikaw nag-approach sa kanila, it would appear to me na ikaw nag-smuggle. So paano? Can you explain to us kung... Pwede ko bang anuhin muna yung sa kung bakit ako na-convict? Yes. Kasi unang-una, explain ko lang sa... And explain mo na lang sa akin yung paano itong kaso na ito na nasama ka sa among all the many tracking businesses involved within customs, doing business in customs, legitimate business. I'm sure your business used to be legitimate, di ba? I'm sure your business was legitimate when you're doing business with customs, di ba? So how come among all the tracking businesses, among all the consignees who've been accredited by the customs, it's you and EMT were involved in that particular shipment, which apparently came out to be drugs. Simulan ko po muna doon kay Kenneth Dong. So, ito po, siya po yung nag-inquire nitong shipment na to itong MCLU 600-1881. So, tinanong niya sa akin, regular shipment lang naman ito Pero, doon nga, sa Senate hearing, nalaman ko na yung kay Manny, meron siyang mga items doon na tinanggal doon sa packing list. Nandoon po yung metal cylinder. So, nung papunta po kay Kenneth Dong, nung binigay niya sa akin yung packing list, wala pong nakalagay na metal cylinder doon. Wala rin po, ang nakalagay lang doon, mga general na merchandise lang. So, in-rate ko siya na isang normal na shipment. So, dinako sa proseso na normal. So, TJ, ano mo nga to? Paano ba itong ganyan? So, i-refer ko siya sa broker ko sa normal na proseso. Wala po talaga kaming alam kung may shabu yan o ano. Wala po talaga kaming kinalaman. So, sabi ko nga, May 15 pa lang, nagsasubmit na ng manifest yung barko. 24 hours bago siya mag-arrive sa port, KBOC. So doon pa lang, kung mayroon silang hinala na ito, maling shipment ito, dapat sabihin natin, dapat mas mataas yung tax nito o baka may mga
kontrabando ito. Pwede na nilang i-alert doon eh. So green lane ito, pero hindi pa namin nailabas agad kasi hindi siya rush eh. Hindi naman sinasabi sa akin ni Kenneth na, ilabas mo na yung... Si Kenneth, anong ano ni Kenneth? Customs broker ba siya? Hindi, client ko po siya. I'm sorry, client mo. Opo, Okay. siya po yung nag-inquire sa shipment na to. Okay. Congressman Sia. Mark, ikaw ba nag-i-smuggle ka rin ng bigas? Hindi po. Hindi. Hindi po. Ano lang, ukay-ukay lang, saka ano pang ini-smuggle mo? Drugs. Para maintindihan niyo po, pagka sinabi mong general merchandise, smuggle na yon. Ayun, oo. So, ibig sabihin, pag Oo. general merchandise, smuggle na yan. Opo. Ano nakalagay dyan? General merchandise. Kasi po, para malaman niyo po yung proseso nito, ang isang container po, marami pong may-ari niyan. So, isipin niyo po yung trabaho ng FedEx, kunwari. So, itong si Hongfei, siya yung exporter sa China. Itong si Hongfei dito sa Valenzuela, kung saan nahuli yung drugs, siya yung importer. Si EMT, talagang wala siyang kinalaman dito sa transaction na ito. Talagang royalty fee lang siya. So, lahat ng mga Chinese na gustong magparating ng mga mga products nila, ikino-consolidate yan sa isang container. Yan po ay smuggled na yan. Kasi hindi naman dinedeclare lahat eh. Kung i-declare mo yan lahat, napakahabang listahan po niyan. So, yun po yung general merchandise. Your Honor. Go ahead, Monsieur. Thank you. So, you were saying about Kenneth Dong. So, you were kliyente mo siya. So, is it safe to assume that this Kenneth Dong knows this shipment, kaya pumunta siya sa iyo to avail of your services? Tama ho ba? Opo. Okay, pakipaliwanag nga. No, so, gusto kong malaman kung paano ka napunta dito. Ayun po, nag-inquire po siya. In-read ko siya na regular shipment dahil wala namang kontrabando o kahit ano man dun sa kanyang pinadalang packing list. So parang normal lang, walang hindi ko pinag-isipan ng masama. So sabi ko nga po, May 15 pa lang nagkaroon ng manifest. Matagal po yan na-release. Parang kada araw, nagbayad ng OLRS, nagbayad ng ganito. Hindi siya minadali. Ibig sabihin, hindi siya nakalabas agad-agad. Hindi po, pero naka-green lane po siya. Naka-green lane. Opo. Okay. Anytime po doon, kung talagang merong balak silang anuhin yon. Pwede nila i-red Ilang lane. weeks ba bago nailabas ninyo itong shipment na to? Yung kay Kenneth Dong na yung pala meron lamang droga. Ilang weeks o ilang months? Kundi ako Despite the fact na naka-green lane siya. alam ko po kasi na baba na siya May 17 pa lang, nasa port na siya. Okay. So, na-deliver siya May 24 na. So mga 1 week. Mga 1 week po. So yung regular na processing for the green lane. Ang green lane po, kung mamadaliin siya, mga 2-3 oras, mailalabas mo na yung container. Oh, sige, okay. So May 15, may sabi mo, may mga fees na, processing fees, tapos hindi pa nailabas. May manifest na sa barko. Ibig sabihin, nandiyan na siya. Okay? Hindi pa lang siya, parating na siya sa port. Okay. So doon pa lang, ginagawa yun para si BOC, kung tingin niyang may problema, pwede na niyang i-red lane. Pwede na niyang i-alert. So, maski si BOC, wala siya nakikitang kahit anong anomalya dun sa Pero hindi shipment. niyo alam kung sino talaga yung may-ari ng shipment na to. Hindi po. Hindi niyo alam. Hindi po. So ikaw ang naghanap ng consignee, tama ba? Yun ba yung pagkaintindi ko? Opo. So, nag-inquire siya sa akin. Siyempre, tatanungin din niya dahil nga po si Hongfei, hindi naman po siya accredited dito. Okay. Kailangan niya ng consignee for hire. So yung pay, yan ang tunay na may-ari? Opo. Yung shipment Based na yun? dun sa, kasi para malaman nyo rin po, yung proseso dun naman sa China, pagka mag-e-export siya kasi naglo-load ng mga gamit eh. So pupunta siya sa container depot ng shipping lines, siya mag-aasikaso nun, dadali niya sa warehouse, siya yung maglo-load, siya yung mag-i-stuff ng mga gamit. Now, I'll ask you, kasi yung very important sa akin, Mr. Chair, yung timeline eh. Kasi I think the reason why you approach the Davao Group, it's because for you, 1 week is too long for a green lane shipment. Tama ba? Yes po. Okay. So, nung within 1 week, ito yung rason kung bakit mo in-approach ang Davao Group.
Tama ba? Para malabas ba? Gusto ko lang namin maintindihan. Hindi po, itong particular na shipment na ito, kaya naman siya nailabas ng, dahil hindi po siya rush eh. Okay. Ang container, ang truck ko lang po noon, 8 lang po eh. So, kung hindi naman siya rush, di gagamitin ko siya sa ibang kliyente ko na nagra-rush ng shipment. Yun na lang ilalabas ko muna. Kaya nga, gusto ko lang kasi maintindihan, no? Sabi ko nga gusto kong tayihin yung senaryo, no? Sa case mo ngayon. Ang sinabi mo, kaya nga given na yon, nag-enroll ka, etc., nag-ano ka, di ba? And then later on, you did not know that the shipment, kasi nakapasok ka na sa kanila eh. That's the first scenario that happened. And the transaction there was successful according to you, no? So here we are now. Di ba? So, pumunta ka seeking the assistance of this same group for this shipment to be released. Tama ba? Opo, lahat po ng shipment. Lahat ng shipment. In the particular shipment, itong may laman na shabu. Opo. Tama ba? Pero yun nga po, sinasabi ko po, hindi ko po alam yung tungkol dyan sa shabu na yan. Aha. So, ang alam ko lang po is general merchandise yan. So, Okay. pag nung 24 na i-deliver namin, nagkaroon ng raid sa Valenzuela, 26. Kung pa lang po nalaman na meron palang metal cylinder. Okay. So, I'll go to Mr. Jimmy Guban. Mr. Jimmy Guban, is this the same shipment na sinasabi na pag-aari nung Davao Group o pag-aari ni... Hindi. Tama ba? Your Honor, sila ho ang nagpoprotekta. Okay. So, Your Honor, kasi dadagdagan ko lang yung kay Mr. Mark Taguba. Yes, please. Sa port of origin po, doon sa port of loading, may mga consolidator. Well, I will tell you frankly, that is the job of Michael Yang. Okay, He is Michael one among Yang. the biggest consolidator sa China. Wait lang. The same Michael Yang that was shown in the matrix of PIDEA. Yes, Your Honor. Okay. If I may, Yes, Congressman please. Adjong. Yes, no? please. Jimmy,